Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang araw sa lahat ng kasama natin dito sa Zoom at sa lahat ng viewers, mga brother and sister. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating programa na pinamumunuan ng UBK, Union of Balik Islam in Kuwait, sa pangunguna ng ating mga officers. At ang ating tatalakayin ay patungkol pa rin sa kahalagahan ng huling 10 araw ng Ramadan. Iilang araw na lamang at ang nalalabi ng 10 araw na ito. Kung kaya't lalo nating pagsumikapan, lalo nating padamihin ang ating paggawa ng mga kabutihan, ang pagsamba at ibada. Na sa bawat ginagawa natin ay lagi nating isipin na ito yung pinakahuli na nating ito yung huli nating ginagawa. Dahil wala nakakalam kung hanggang kailan tayo aabutan ng kamatayan. So ngayon ay dumako na tayo sa ating programa at ang pinakamainam sa pagtitipong ganito ay umpisa natin sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga talata mula sa Quran. Ang ating reciter ngayon, walang iba kundi ang ating kapatid na si Abdullah Manzano, isang balik Islam, isang tahimik na brother. Subalit pagdating sa Quran, mashallah, ay kakikitaan natin ng determinasyon, pagsisikap at pagpupursigi. Kaya nga naman nasungkit niya ang first prize sa Quran competition at ganun pa kasama rin yung sa hadith. Mashallah. So tawagin na natin ating kapatid na si Abdullah Manzano. Falyatafaddal maskura. Okay, maraming salamat bro Abdullah. So bago ko umpisahan yung aking pagre-recite, gusto ko batiin ng isang mabiyaya at mapagpalang gabi sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العشف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء
ربكما تكذبان. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MashaAllah, Tabarak Rahman, Brother Abdullah Mansano. MashaAllah, napakaganda ang pagbasa niya. Alhamdulillah, deserve mo talaga ang manalo ng first prize sa Quran competition. So, dumako naman tayo. Bago natin tawagin ang ating lecturer, sa gabing ito ay bigyan muna natin ng pagkakataon na makapagbigay ng konting pananalita ang ating presidente o ang presidente ng UBK, Union of Balig Islam in Kuwait. No other than the one and only Brother Nasser Aleta. Falyatafaddal maskura. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nandito na naman tayo sa ating inasam-asam na programa na ngayong gabi. Mga minamahal kong kapatid sa Islam, ilang araw na lang ang natitira na matatapos na ang 10 araw ng buwan ng Ramadan. Nakakalungkot isipin, nalilipas na ang buwan ng Ramadan. Ang paggagawa natin ng ang buwan ng Ramadan, ang paggagawa lang natin ng patuloy na gumawa ng kabutihan upang katanggap-tanggap ang ating mga ibada. Mga kapatid, kahit magkakaiba man tayo ng estado ng buhay, may mayaman, may mahirap, malayo man sa pamilya o malapit, isa lamang ang ating layunin. Ang makamit ang gantimpala at habag at awa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya huwag tayong maging kampante sa ating sarili. Minsan, iniisip natin na tama ang ating ginagawa. Nag-aayuno tayo, nagdarasal tayo, magkakawang gawa tayo. Ang ibig sabihin, ang pagsamba ay hindi lamang dami ng gawa, kundi katapatan ng puso. Mga kapatid, ang isang tunay na nanampalataya ay laging nagpapakumbaba. Hindi niya iniisip na siya ay pinakamabuti o pinakamaalam. Ngunit sa halip, lagi natin iniisip na ang baka kulang pa ang kanyang ginagawa. Kaya huwag ninyong purihin ang inyong mga sarili. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala lang ang higit na nakakaalam kung ano ang tunay na may takwa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ito ang palaala para sa atin sa huling 10 araw ng Ramadan. Mas lalo nating linisin ang ating mga layunin. Ating pagdarasal sa gabi, ang qiyam, ang ating pagbabasa ng Quran, ang ating paghingi ng tawad sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ang ating paggawa ng kabutihan. Hindi para sa papuri sa tao, kundi para lamang sa kaluguran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nawa, gawin tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kabilang sa mga may takot o tapat na puso, malinis na layunin at tunay o pure na pagpakumbaba. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MashaAllah, Tabarak Rahman. Maraming salamat sa ating President at maraming salamat sa iyong napakagandang paalala at mga pagbibigay ng kaalaman tungkol sa ating relihiyong Islam. At hindi nga katakataka na ikaw ang napiling, ibig sabihin, wala nang pag-aalinlangan na ikaw na talaga ang napiling president ng UBK. Mashallah, ang taong may paninindigan. Mashallah. So okay, tawagin naman natin ngayon ang magbibigay ng lecture sa gabing ito. Siya ay isa ring officer ng UBK, isang balik Islam, isa rin sa nagsusumikap sa pag-aaral at pagbabasa ng Quran at nakakuha rin ng award sa competition ng Quran competition. Tawagin natin, walang iba kundi si Brother Amir George Villar.
فليتفضل مشكورا. Proceed na ako bro, diretso na ako. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong nasa ika-27 araw na tayo ng Ramadan series natin, sa mga huling araw na to ng ating mga pag-aaral, mga topic, mga lecture, meron ako na i-prepare na topic sa buwan ng Ramadan. Ito ay sa buwan ng Ramadan, ang pag-aantay sa buwan ng Ramadan. Allahumma balig na Ramadan. O Allah, pahintulutan mo kaming makaabot sa Ramadan upang makagawa kami ng mabubuting gawain at pagsamba. Tayong mga mananampalataya sa Islam ay umaasa na maabot natin ang darating na Ramadan. Inaantay natin siya, tayong mananampalataya ay nakakaramdam tayo ng pagka-excitement pag malapit nang dumating ang buwan na Ramadan. Maraming mga kapatid natin sa pananampalataya ang hindi na nila inabot ang buwan ng Ramadan. Sa buwan na ito, ang narating natin ang buwan ng Ramadan, nagpasalamat tayo sa Allah at inabot natin ang buwan na ito na kasalukuyan nating tinatamasa. Pangalawa, mga kabutihan sa buwan ng Ramadan, mangkana Ramadan, imana waktisaban, gupil lahu taqaddama min dambi. Sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan na may pananampalataya at umaasa ng gantimpala mula sa Allah sallallahu alaihi wasallam, patatawarin sa kanya ang kanyang mga nakaraang kasalanan. So, sa buwan ng Ramadan, ito ay nahati sa tatlong bahagi. Una, ang rahmah, ang awa ng Allah. Pangalawa, magfirah, kapatawaran. Pangatlo, itikko, annar, kaligtasan sa impyerno. Sa unang bahagi ng Ramadan, ang rahmah, ang awa ng Allah, tayo ay nag-aayuno. Ginagampanan natin ang ating obligasyong pagdarasal na 5 beses sa isang araw at ang mga sunnah na karagdagan sa ating pananampalatayang Islam. Pagkat tayo ay naghahangad ng rahmah, ng awa ng Allah, sa pamamagitan nito ay ating pinag-iibayo ang ating pananampalataya. Ginagampanan natin ang ating pag-aayuno. Naghahanda tayo at naghahanda rin tayong magutom, magtiis ng uhaw, gutom, at ang mga bagay na ipinagbabawal sa atin ay ating itinitiis upang magampanan natin ang araw-araw na pag-aayuno. At sa gabi ay pagkatapos ng iftar ay pinahintulutan na tayong kumain at magpatuloy sa ating mga gawaing espiritual. Naghahangad tayo ng kapatawaran ng Allah, ng rahman, ng awa ng Allah, at ipagpapatuloy natin ang ating mga mabubuting gawain, mga gawaing nakalulugod sa Allah. At siya lamang ang nakababatid ng ating mga gawain, lantad man o ito o lihim. Pangalawa, sa kalagitnaan ng mga araw ng Ramadan, ang magfirah, kapatawaran.
tayo ay patuloy na humihingi ng kapatawaran sa Allah sa pamamagitan ng pagkakawang gawa at paggawa ng mga mabubuting bagay na ikalulugod ng Allah at makatutulong sa atin na tumaas ang ating mga pananampalataya sa paggawa ng mga kabutihan. Merong tatlong bagay na dapat iwasan sa buwan ng Ramadan. Kung tayo naghahangad ng kapatawaran, ay dapat nating maintindihan na maging dalisay tayo sa ating mga hangarin. Tatlo na dapat iwasan sa Ramadan. Dar antubakaat tumaan. Huwag mong hayaan na ganoon ka pa rin ngayong Ramadan. Baguhin mo ang iyong kinagawian, walang kabuluhan, na kailangang mag-improve ka sa anumang mga nakaraan na Ramadan. Ganun pa rin, sila ay huwag mong hayaan na ganun ka pa rin sa darating na Ramadan kung hindi ka magbabasa o mag-aaral tungkol sa iyong relihiyon ay kailangan mong mag-improve. Kailangan, ibig sabihin dito, kailangan mong kung ano yung ginagawa mong nakaraang Ramadan ay mas higit pa ngayon darating na Ramadan. Kailangan nating i-improve pa ang ating sarili. Kung hindi tayo gumagawa ng pagbabasa ng banal na Quran, paggagawa ng sunnah, at iba pang karapat-dapat na idagdag natin sa ating sarili upang tayo mag-improve, ay kailangan natin itong pag-ibayuhin. Nadagdagan pa natin ang ating kaalaman upang ang ating pananampalataya, ating reliyon, ay maipakita natin alang-alang sa Allah na tayo ay nagsisikap na maging karapat-dapat sa buwan ng Ramadan. Pangalawa, ihdar min taswid layla Ramadan. Pag-ingatan mo sa gabi ang iyong Ramadan na balutin ng kadiliman. Oo, kadiliman, gabi, madilim. Pero paano? Sa paraan, sa umaga, sa iyong pag-aayuno, ay nagpipigil ka na makapagsabi ng masasakit na salita at makagawa ng mga kasalanan na makakita ng haram, ngunit sa pagsapit ng gabi ay gumagawa ka ng kasalanan. Iwasan mo yan, subhanallah. Ang ibig kong sabihin, kung sa araw ikaw ay nag-aayuno, nagtitiis ka ng pagkagutom, pagkauaw, ngunit pagsapit ng gabi, ikaw naman ay gagawa ng kasalanan, ma-involve ka sa mga bagay na ipinagbabawal tulad ng sa transaksyon ng pagpautang, sa pagpapatubo, o kaya ay makipag-chatting ka, mayroon ka diyang babes, halimbawa na sa Ramadan ay call off muna kayo, tapos pag sa gabi ay okay na uli kayo. Iwasan niyo yung mga bagay niyan. Yan ay isa sa makakasira sa inyo sa buwan ng Ramadan na dapat iwasan. Subhanallah. Pangatlo, ihdar mimo bidus siyam. Pag-ingatan mo yan, ang nakakasira sa pag-aayuno, isang maliit na parte ng ating katawan na kung hindi yan matarbya ay malaking kapahamakan. Ito ay ang ating dila. Walang iba kundi itong ating dila. Pag-ingatan natin ito dahil kung hindi yan ay makakasira iyan sa ating pag-aayuno, sa kanyang pag-aayuno. Ang dila, isang maliit na bagay sa parte ng katawan na pag hindi mo pinag-ingatan ay marami kang masisira maski ang iyong pag-aayuno. Pagkat kung ang dila ay gagamitin mo sa pakikipagchismisan o sisilipin mo ang iyong kapatid at ikakalat mo ang kanyang lihim sa iba, ito ay tahasang makakasira sa iyong pag-aayuno o sa iyong pananampalataya. Katandila ay marami siyang pwedeng gawin. Halimbawa, na lang sa masjid, pag may kutbah, hindi mo pwedeng tawayin yung mga tao na nagpabalik-balik dyan o may ginagawa sila na magsasalita ka. Pagkat maapektuhan ito ang ang kutbah, ang iyong sala.
pwede lang ay sumenyas ka lamang, ngunit hindi ka pwedeng magsalita. Gayunpaman, ngayon yung pumapasok sa masjid, nababatiin ka ng assalamu alaikum, ay hindi ka pwedeng basta-basta mag-response pagkat masisira ang iyong ah masisira ang iyong pagsala sa araw ng Juma'a. Ito ay sa pamagitan din ng dila. Isa lamang yan sa mga halimbawa na magagawa ng dila na kung hindi natin pag-iingatan ay makakasira sa ating pag-aayuno. Yan yung tatlong bagay na dapat nating iwasan sa buwan ng Ramadan para hindi maapektuhan ang ating pananampalataya at pag-aayuno. Mga bagay na nakakapagpabuti sa atin sa buwan ng Ramadan. Mga kabutihan sa buwan ng Ramadan, ang ikatlong bahagi, ang pangatlong bahagi, ang itika an-nar, ang kaligtasan sa impyerno. Sino ba ang naghahangad mapunta sa impyerno? Lahat tayo mga mananampalataya, ang hinahangad natin ay paraiso. Sa paraiso, pero gagawa tayo ng mga kabutihan para makamit natin ang ating tagumpay sa paraiso. Ang kaligtasan sa impyerno. May mga bagay na tao na hindi patatawarin ng Allah kahit nasa panahon ng Laylatul Qadr. Laylatul Qadr. Man kana Ramadan Laylatul Qadr imanan waqtisaban gupilahu taqaddama min dabbi. Sino man ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay may pananampalataya ay umaasa sa gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin ang kanyang mga nakaraang kasalanan. May mga tao na hindi patatawarin ng Allah kahit pa sa Laylatul Qadr. Ang apat na tao na ito na tinutukoy, ang una, hindi tumitigil sa pag-inom ng alak. Kalaing Muslim ka pero umiinom ka ng alak. Alam mo naman sa pag-inom ng alak, ay ang isang araw na pag-inom mo dyan ay ang 30 araw na hindi mababalid ang iyong mga panalangin at ang iyong mga sala. Ngunit kung hindi ka naman magsasala, ay mas lalong lalaki ang iyong pagkukulang. Kaya kailangan tumigil. Kung hindi ka tumitigil sa pag-inom, ay ito ay malaking problema para sa iyo. Pangalawa, yung tao ng masama ang kanyang pakikitungo sa kanyang mga magulang. Walang respeto sa kanyang magulang. Kung ikaw ay mananampalataya, mahigpit na ipinautos sa atin ng Allah at sinabi ng Propeta Muhammad na mahalin natin ang ating mga magulang. Merong isang pagkakataon na may nagtanong sa Propeta Muhammad kung sino ang pinakamainam na tao na sa ating makakasama. Ito ay sinagot ng Propeta Muhammad ng 3 beses. Ang iyong ina, ang iyong ina, ang iyong ina, at pang-apat, ang iyong ama. Mapalad tayo mga mananampalataya na kasama pa natin ang ating mga mahal sa buhay, lalo na ang ating mga magulang. Kaya ibigay natin ang buong respeto, ang pagmamahal sa kanila, kahit na sila ay hindi pa mga nagbalik Islam o anuman ang kanilang relihiyon. Pakita natin ang pagmamahal sa kanila pagkat ito ay tinuturo sa aral ng Islam na mahalin natin ang ating mga magulang. Pangatlo, musyahin. Yun po ay yung mga taong nagkaalitan o nagkaroon ng kaaway na hindi nagpapatawad sa isa't isa at hindi humingi ng kapatawaran o hindi nagkapatawaran dahil nagkaroon ng mga pride ang bawat isa. Kung ikaw ay may nakaaway o may nakaalitan, nakatampuan ngayong Ramadan o mga nakaraang taon, nakaraang araw, ay kailangan nating ayusin ang mga bagay na ito. Pagkat isa pala ito sa mga bagay na hindi tayo patatawarin sa araw ng Laylatul Qadr.
Pang-apat, Kati'u Rahim, ang mga taong nagtutulak sa kanyang kamag-anak, sa kanyang pamilya, na hindi ko na siya kakausapin habang buhay. May pagmamalaki sa sarili na pinuputol ng kanyang ugnayan sa kanyang mga kamag-anak. Sa ito sa mga hindi patatawarin ng Allah sa araw ng Laylatul Qadr. Kaya kung tayo ay ganito, sa apat na ito, ay wag na tayong magmuni-muni pa. Magtawba tayo, magbalik loob upang makamit natin ang kapatawaran at biyaya ng Allah. Karagdagan pa sa aking tinatalakay, pagkat ang hinahangad natin dito ay kaligtasan sa impyerno. Mga bagay na hindi natin makamit sa buwan ng Ramadan, marahil ay iniisip natin kung bakit hindi dinidinig ang ating mga panalangin, ang ating mga dua. Mga kadahilanan kung bakit hindi sinasagot ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga dua, ang iyong mga puso, dahil sa mga sumusunod. Ang mga patay na puso at walang laman na panalangin. Ang una, kilala mo si Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi mo binibigay ang kanyang karapatan. Bilang isang mananampalataya, kilala mo si Allah, pero kailangan mong ibigay ang kanyang karapatan. Pagkat tayo pinagutusan na sambahin ng Allah ang nag-iisa, tayo nilikha ang jin at ang tao upang sambahin lamang siya. Pangalawa, binabasa mo ang aklat ni Allah subhanahu wa ta'ala, pero hindi mo naman ito ginagampanan. Binabasa mo nga, pero hindi mo naman sinasabuhay. Paano na? Kailangan natin itong basahin at pagkatapos mo matutunan ay ituro ito. Pagkat yun ang sinabi ng mahal na Propeta Muhammad, mag-aaral ka ng Quran at ituro ito sa iba. Pangatlo, inamin mo na mahal mo ang propeta ng Allah. Gayunpaman, pinagwalang bahala mo ang kanyang sunnah. Mahal mo ang Propeta Muhammad. Kung mahal mo ang Propeta Muhammad, kailangan sumunod ka sa kanyang mga tagubilin, sa kanyang mga pinag-utos. Ang kanyang sunnah ay wag mong ipag-isawalang bahala, pagkat ito ay isa sa makapag-aangat sa atin sa kabilang buhay. Pang-apat, inamin mo na kalaban mo si Shaitan, pero sumusunod ka sa kanyang mga landas. Inamin mong kalaban mo si Shaitan, pero ikaw ay mananampalataya at nakalihis ka. Lahat ng gawain ni Shaitan ay nawawaswas sa iyong kaisipan ay hindi mo paglabanan. Kaya kailangan makagawa ka ng paraan na pagsumikapan mong pagtibayan ang iyong pananampalataya para malagpasan mo ang mga bagay na ito. Panglima, sinabi mo na gusto mo sa paraiso, pero hindi mo ginagampanan ang mga gawain patungo doon. Gusto mo ng paraiso, pero hindi mo ginagampanan ang gawain patungo doon. Ang ibig sabihin, kung naghahangad ka ng paraiso, ano ba ang nararapat mong gawin dito sa mundo? Bukod sa sambahin mo ang Allah, ang nag-iisa, gumawa tayo ng mga pag-iibada, maraming pag-iibada. Andiyan yung mga pagdarasal sa gabi, sa tarawih, qiyam, at ibang mga sunnah upang makamit natin ang paraiso. Pang-anim, sabi mo, takot ka sa impyerno. Gayunpaman, nilalapit mo ang sarili mo sa paggawa ng mga kasalanan. Kung natatakot ka sa impyerno, ang dapat mong gawin ay magtauba ka at magbalik loob ka sa Allah upang makamit mo ang kadilisayan o ang paraiso sa kabilang buhay. Pang-pito, sabi mo, ang kamatayan ay totoo, pero hindi mo ito pinaghahandaan. Ano ang makukuha nating aral dito? Ang kamatayan, lahat ng tayo ay dadanas ng kamatayan. Ngunit ang aral dito ay kailangan nating, bago tayo dumating sa kamatayan, ay napaghahandaan natin ito bilang isang mananampalataya. Pangwalo,
masyado kang abala sa kamalian ng iba at binabaliwala mo ang sarili mong kamalian. Huwag nating pag-abalahan ang kamalian ng iba. Ang pag-abala natin ay sarili nating kamalian. Itama natin ang ating sarili. Ipakita natin na dapat tayo na isang mananampalataya upang sa pagharap natin sa Allah ay tayo ay napagtagumpayan natin ang mga bagay na ito. Pangsyam, ginamit mo ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na iyong Panginoon, ang Allah, ngunit hindi ka nagpapasalamat sa Kanya. Maraming biyaya ang binigay ng Allah sa atin. Kaya dapat natin siyang pasalamatan. Sa una pa lang, sa paggising mo sa umaga, meron kang hininga, meron kang makakain, nakakakita ka, nakakadinig ka, meron kang trabaho, meron kang asawa, meron kang mga anak, at malakas ang iyong pangatawan, kaya dapat natin siya ay laging pasalamatan. At ang pangsampu, nililibing mo ang patay, ngunit hindi ka nakakakuha ng aral dito. Nililibing mo ang patay, ngunit hindi ka nakakakuha ng aral dito. Ang mga patay ay inilibing at tayo nakikipaglibing sa kanila bilang paalaala sa atin na mga buhay. Na dating mga panahon na tayo ay mamamatay at tayo ay mamamatay at ito ay isang bagay na hindi maiiwasan. At sa libingan pa lamang ay mayroon ng mga katanungan. Ito ang tatanungin ka ng mga anghel na nagbabantay sa libingan ng tatlong bagay. Kung ano ito, sino ang iyong Panginoon, ano ang iyong relihiyon, at sino ang iyong propeta. Doon pa lamang sa libingan, sa kubur, ay mayroon ng kaparusahan. Ito ay ang pagpapaalala sa atin na makukuha natin kung bakit tayo ay pinalalahanan na kung may namamatay ay bilang pagpapaalala sa atin, sa ating mga nabubuhay. Hanggang dito na lamang. Akira dawana. Anilhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat kapatid na Amir George Villarecto. At hindi tayo magtataka kung pag-uwi niya sa Pilipinas ay baka ibig sabihin na sa apelyido pa lang niya may lahi na ng mga politiko, no? Baka siya ay maging isang hindi maging mayor o anuman sa ibig sabihin tatakbo sa sa politika, no? So maraming salamat brother sa iyong pagbabahagi ng kaalaman at paalala sa ating lahat, inshallah. At tunay na ang kanyang binanggit ay ang pinakaano nito ay ang buwan ng Ramadan ay buwan ng awa, kapatawaran at kaligtasan mula sa impyerno, ano? At yung pinano niya dito ay yung takwa, yung tunay na diwa ng Ramadan ay yung takwa na hindi sapat na tayo ay nag-aayuno at nagtitiis sa pagkagutom, subalit ang pinakaano dito ay yung pag-iwas natin sa pagsunod natin sa lahat ng inuutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at pag-iwas sa lahat ng pinagbabawal niya. So okay. So ngayon matapos nating marinig ang ating kapatid na si George, si Amir, ay bigyan naman natin ng pagkakataon na makapag-share ang ating kapatid na isa rin nating kapatid na si Abdurrahman Rosero, isa rin siyang Balik Islam at isa rin siyang officer ng Union of Balik Islam in Kuwait or ng UBK. At tatawagin natin si Brother Abdurrahman Rosero. Falyatafaddal maskura. Assalamu. Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, babahagi mga
mahal namin kapatid, mga mahal namin na taga-subaybay, ay ang kalagahan ng pagdidikit. Pero bago yan, pakain mo ng kapatid, ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay propeta ng Allah. Siya rin ay nagbangon noon ng kanyang uri ng pagliganti. Yung magulo bro, yung Tayo siyang hindi ko marinig. okay, naririnig din ako. Meron lang something na maano sa akin. Ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay propeta ng Allah. Siya rin ay nagbangon noon ng kanyang uri ng pagliganti. Ang iginanti niya sa mga taong nagpalangin sa kanya sa Makkah at tumatanggi sa kanyang bayan sa Madina ay ang pagsasabi nila sa kanila, humayo kayong tunay na kayo ay malaya. Ang matitindi niyang mga kaaway ay naging tagapagtanggol pa niya. Dahil nakita nila ang liwanag ng gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala ng propeta Muhammad. Hindi maintindihan, medyo hindi maintindihan, no? Parang nagpuputol-putol ang iyong pagsasalita. Baka dahil doon sa speaker mo, tanggalin mo na Lagyan yan. mo ng headset. Yan, Sige, okay, malinaw. Okay, sige. Para kang robot kanina. Sige ba? Ulitin ko pa ba yung kanina? Sige, ganito lang. Okay, malinaw na yan, malinaw. Huwag kang maglagay ng headset. So, nabanggit natin kanina na ang propeta ay ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang propeta ng awa. Tinuro din sa atin ang ating propeta na ang kahalagahan ng pagdidikir kay Allah subhanahu wa ta'ala. Merong mga hadith sa Quran, lalo na ang propeta na nakilala na madalas magdikir ay ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang pinakamahusay na halimbawa sa pagdikir. Ayon kay Aisha bint Abu Bakar radhiyallahu anhu, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay lagi na lamang nag-aalala kay Allah sa lahat ng kanyang kalagayan. Sinabi rin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang halimbawa ng taong nag-aalala kay Allah at ang hindi nag-aalala ay tulad ng buhay at patay. Galing to sa Sahih al-Bukhari. So mahalaga pala sa ngayon at sa buwan ng Ramadan, lalo na sa huling araw ng Ramadan, ay ang ating pagdidikir. So marahil ito ay madalas kong banggitin o i-share na panatilihin natin ng pagdidikir saan man tayo naroroon, tayo man ay nasa trabaho, nasa ating mga higaan, nasa paglalakbay. So marami tayong makukuhang gantimpala, lalo na ngayong patapos ng Ramadan, lalo na tayo nasa huling 10 araw ng Ramadan. So sino pa ang isa sa propeta na madalas magdikir, no? Lahat ng propeta ay sila ay masigasig sa pagdidikir. Ang isa rin sa halimbawa nito ay si Propeta Dawud alayhi salam. Sa Quran, sinabi sa Quran, ang mga bundok at ang mga ibon magsama-sama kayo sa pagluwalhati kasama si Dawud. Ito ay nakasulat sa Quran 34:10. So ibig sabihin ay napakalakas ng kanyang pagdikir na pati ang kalikasan ay sumasabay sa tasbih. Gayon din si Propeta Yunus alayhi salam, habang siya ay nasa loob ng tiyan ng isda ay nagdikir at nag-istighfar. Ang kanyang dikir ay la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sinabi ni Allah na dahil sa kanyang dikir ay siya ay naligtas. Si Propeta Zakaria alayhi salam, sinabi sa Quran, magdikir ka sa iyong Panginoon ng marami at magtasbih sa umaga at gabi. Ito ay nakasulat sa Quran 3:41. So marami pang mga hadith tungkol sa dikir. So sinabi ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipagbigay alam ko ba sa inyo ang pinakamainam sa inyong mga gawain, pinakadalisay sa inyong Panginoon at pinakamataas sa inyong antas. Sinabi nila, oo. Sinabi niya, ang pag-aalala kay Allah
Yun nga yung pagdidikir. So, madaling dikir na mabigat sa timbangan, dalawang salita na magaan sa dila ngunit mabigat sa timbangan at minamahal ng Ar-Rahman. Ito ay ang Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil Azim. So, ito nga mga kapatid, no, huwag nating mamaliitin yung pagdidikir sapagkat ito ay napakahalaga. So, baga napakadali lang niyang gawin, no, bigkasin. Imbis na tayo ay kung ano-anong sinasabi natin, nakikipagchismisan tayo, nakikipag-away tayo. So magdikir na lamang tayo lalo na ngayong nasa huling 10 araw tayo ng Ramadan. At ang isa sa pinakamainam na dikir ngayong Ramadan at sa Lailatul Qadr ay itong Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, ikaw ay mapagpatawad. Mahal mo ang pagpapatawad, kaya patawarin mo kami. So ito madalas nating sambitin, no, mga malaming kapatid, lalo na pag tayo ay nakasudyod. Ulit-ulitin natin ito. At sa mga bawat pagdarasal natin, sa mga dua, ito ay gamitin natin. So yun na nga, maganda ring mga dikir, yung mga nating na laging sinasabi sa araw-araw, yung subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yan ang madalas nating banggitin. Lalo na pag tayo natatapos sa mga obligadong sala, banggitin natin ito. Ganun din yung pagbabanggit natin ng sura, ng Ayatul Kursi. So ito yung pinakamainam, no? Huwag natin itong kalimutan sapagkat marami tayong makukuhang gantimpala sa ating pagdidikir. So, sanayin natin kaysa yung nagsasabi tayo ng mga sana all, my gosh, kung ano-ano pa na hindi naman importante. Kumbaga wala itong pakinabang. So ito dapat ang ating sanayin na bigkasin sa araw-araw. Para yun nga, makasanayan din natin, lalo na yung la ilaha illallah. Yan ang mga importante na mga dikir. Ito ang kahalagahan, lalo na ngayong nasa huling araw na tayo, lalo na sa pagkatapos ng Ramadan. Sanayin natin ito para pagkatapos ng Ramadan is magawa na natin siya araw-araw. So tayo rin naman ng gagantipalaan pag ating ginawa ito, ang pagdidikir. So yun lang, meron pa akong karagdagan dito sa mga pagdidikir, no? Na kailangan natin mainam nating sabihin sa araw-araw. Tulad nito, ang sinabi ng ating propeta sallallahu alaihi wasallam, Subhanallahi wa bihamdihi. O ang sinong magsabi ng Subhanallahi wa bihamdi ng 100 beses sa isang araw ay mapapatawad ng kanyang mga kasalanan kahit pa ito ay kasing dami ng bula sa dagat. Mula ito sa Sahih Al-Bukhari at Sahih Muslim. So yun lamang. Napakaiksi lang ng aking bahagi at sana ito ay makapulot ng aral at sana ito ay gawin din natin palagi, no? Sanayin natin yung ating mga dila na sa ating pagdidikir, maliban sa mga pagsasala, gawin din natin to, no? Kasi ito ay isa ring na uri ng pagsamba, pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun na lamang aking bahagi, mga mahal namin kapatid, no? Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat, Brother Abdurrahman Lucero. Mashallah.